Barangay FM 97.5 Forever 115 ang ating oras. Hello po, magandang hapon. Welcome dito sa ating programang Talk to Papa. Nako, may problem na naman tayo dito. May kabarangay po tayo nagpadala ng sulat sa atin dahil siya po ay may pinagdadaan ng problema. Okay, syempre mga kapuso, mga kabarangay, after natin basahin yung sulat na pinadala ng kabarangay natin, pwede po kayong magmensahe. Itong nagpadala sa atin ay si CJ. Kasi itong CJ pwedeng lalaki o pwedeng babae, pero malalaman natin yan. Hindi ko pa nababasa talaga actually ng dire-diretso. Bago lang kasi to. Anyways, Mama Donna, saan ba sila magte-text ng mga pabidang advice nila? Mga kabarangay, text line natin 0950-738-1028. At syempre, pwede rin po kayo magmensahe sa aking messenger, Papa Rony975, at sa ating Facebook Live. Are we live na ba, Mama Dons? Yes, Paps. Naka-live na tayo. Ayan, Barangay FM 97.5 Palawan. At syempre, naka-crossover po yan no, sa aking fan page, Papa Rony975. Di na po natin patatagalin. 1:16 ang ating oras. Umpisa na natin ang Talk to Papa. Papa Rony, napakahirap pala no kapag ramdam mo na parang wala kang halaga sa mga magulang mo. Tawagin niyo na lang po akong CJ. May problema ako ngayon, Paps. Pakiramdam ko kasi hindi ako mahalaga sa aking nanay. Sa aming magkakapatid, pakiramdam ko na ako lang ang binabaliwala ni nanay. Halata naman Ramdam ko naman yun Kasi parang wala siyang pakialam sa akin. Konting pagkakamali ko lang, napupunan niya kaagad. Samantalang yung mga kapatid ko, yung kuya ko, na may sarili ng pamilya, sinusuportahan niya pa. Bata pa lang ako, Papa Rony, mga kabarangay, ramdam ko na yon. At pakiramdam ko na parang mas lumalala pa ngayon. Kasi po mayroong bagong kinakasama si nanay. At sana dalawa kami at sana at sama-sama kami sa iisang bubong. Ngayon po nung nakaraan nag-away po si nanay pati yung kinakasama niya. Gusto ko sanang makatulong na magkaayos sila pero napasama pa. Nagalit pa si nanay. Nagalit pa siya sa akin. At pinalayas niya ako ng bahay. Napakasakit, Papa Rony, mga kabarangay. Sarili kong ina. Itinakwil ako. Wala naman akong ginagawang masama. Gusto ko nga lang silang magkasundo at magkabati muli. Sabi ng iba, magpakumbaba daw ako pero parang sobrang bigat Ang bigat ng kalooban ko. Ang sakit. Ano ba ang pwedeng gawin sa problemang ito? Papa Rony, mga kabarangay, dapat ko pa bang sabihin sa nanay ko ang lahat ng hinanakit ko? Ang sama ng loob ko sa kanya? O manahimik na lang ako? Payuhan niyo naman ako, Papa Rony, mga kabarangay. Ako, si CJ. Barangay FM 97.5 Forever, yan po ang awitin mula kay Rodel Naval. Tama ba, Mama Donna? Rodel Naval, muli? Yes, Paps. Alright, 1:23 ang ating oras. Ayan na, balikan natin yung problema ng ating kabarangay na si CJ sa mga kabubukas lang po ng kanilang mga radyo. Kwento natin ulit ng konti ito. Ito pong si CJ, sabi niya, ramdam niya daw parang wala raw siyang halaga sa pamilya niya, lalong-lalo na sa nanay niya. Kasi nga, ang problema,
pakiramdam niya daw sa kanilang magkakapatid, parang siya yung nababalewala. Mukhang hindi siya nabibigyan ng suporta, samantalang yung ate niya, yung kapatid niya, may sarili na nga pamilya, Mama Donna, pero binibigyan pa rin ng suporta pa. Siguro pag nangailangan ng pera, hindi natin masabi, baka siguro humihingi ng pera or humihingi ng tulong, baka sa school, o whatever, tapos hindi siya natutulungan. Sabi niya, noon pa yan, bata pa lang ako, ramdam ko na yan eh. Pero parang mas lumala ngayon. Kasi nga, mayroon na raw na bagong kinakasama itong nanay niya. Tapos, nung nakaraan lamang daw, nagkaroon ng pagtatalo. Nag-away itong nanay niya at saka yung kinakasama. So, siya naman gusto makatulong para magkaayos. Siguro, kinausap niya si mami niya at saka yung kinakasama. Ngayon, siya pa yung napasama. Yun ang kwento niya, nagalit daw sa kanya yung nanay niya. Siyempre, pag nagalit, ang nangyari, pinalaya siya. Sabi niya, napakasakit, Papa Ronnie, mga kabarangay. Sarili kong nanay, papalayasin ako sa bahay, parang tinakwil na ako. Sabi naman ng mga iba, ng mga kaibigan niya siguro to, magpakumbaba na lang daw, kasi nanay niya yon. Pero sabi niya, sobrang bigat Sobrang bigat ng pakiramdam ko, sobrang sakit. Sabi niya, dapat ko bang sabihin ito? Parang Mama Donna Parang lumalabas, gusto niyang puntahan yung nanay niya at sabihin niya lahat-lahat ng sama ng loob niya. Oo, diba, parang magrarant na siya. Oo, para matanggal yung burden sa kanyang sa kanyang damdamin. Sabi niya, dapat pa bang gawin 'yon? Dapat ko bang sabihin sa nanay ko yung lahat-lahat ng sama ng loob ko, yung mga hinanakit ko sa kanya, o manahimik na lang ako? Ayan, payuhan po natin si CJ, mga kapuso. Sigurado ako marami sa mga kabarangay natin yung parang napunta sa ganitong relasyon. Hindi naman maiiwasan, Mama Donna, na tayo ay sasama ng loob sa ating mga magulang. Kahit siguro ikaw, Mama Donna. Ako noon, kasi pag may mga gusto ko na hindi binibigay, ang sama-sama ng loob ko Yes, ako pag may mga lakad na hindi pinapayagan. Sabi pa, gusto ko po ng ng dirt bike. Grabe naman kasi kung makahingi, di ba, no? Yayamanin naman kasi. Hingi ako ng dirt bike. Binigyan ako ng dirt bike. Ginawa ko, binenta ko ng dirt bike. Tapos binili ko ng electric guitar. Bad trip sa akin ngayon yung tatay ko. Hindi na electric guitar yung pinabili mo, no? Nag-buy and sell ka pa. Hindi, kasi nung high school kami, uso yung mga dirt bike. Yung yung mga sports bike, yung mga, alam mo yun, yung pwede mong ipangarera din sa mga off-roading, mga ganun. Anyways, mga kabarangay, kung kayo po ay napunta sa ganitong sitwasyon, katulad ng kay CJ, ano bang maipapayo ninyo? Kasi ang katanungan niya dito, dapat ko pa bang sabihin kay nanay lahat-lahat ng sama ng loob ko, yung mga hinanakit ko sa kanya, o manahimik na lang ako? Okay, ano bang magandang gawin dyan? Paano i-handle ang sitwasyon? Okay, text na po, 0950-738-1028. You can message me sa aking messenger, Papa Ronnie 975. At syempre sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. Ang oras natin sa Barangay, 1:27. Barangay FM 97.5 Forever 137 ang ating oras. Ayan, balik na po tayo sa Talk to Papa. At syempre, pag-uusapan na po natin. May mga pabidang advice na po tayo ng mga kabarangay po natin para sa ating kabarangay na si CJ. Sino ba sa inyo yung napunta sa ganitong sitwasyon? Yung pakiramdam ninyo, feeling ninyo wala kayong halaga sa inyong nanay. Kasi nga, siguro baka hindi ka napagbibigyan, tapos yung mga kapatid mo napagbibigyan, ikaw hindi. Tapos itong mga kapatid mo kasi hiwalay na dahil meron ng, kumbaga hiwalay na doon sa bahay ninyo. Kasi nga may mga pamilya na. So ikaw na lang yung kasama ng nanay mo. Ngayon, meron siyang bagong kinakasama. Mama Donna, kumbaga meron siyang stepfather, no? Yes. Okay, so ngayon, nung nag-away si nanay mo tsaka yung stepfather mo, yung bagong kinakasama ni mami mo, syempre gusto mong tulungan na magkaayos sila, ganun-ganun, bla bla bla. Tapos instead na makatulong ka, ikaw pa yung nasisi. Ikaw pa yung lumabas na masama. Tapos nun, pinalayas ka pa. O anong gagawin mo ngayon? Sabi ni CJ, sabi niya, okay lang ba napuntahan ko yung nanay ko ngayon? Kausapin ko siya, sabihin ko lahat ng mga hinanakit ko sa kanya, yung sama ng loob ko sa kanya, or manahimik na lang?
Okay, text na po kayo. Number natin 0950-728-1028. Pwede nyo rin po akong i-mensahe sa aking messenger, Paparoni975. At syempre sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. Hello, Paps. Payo ko lang po sa ating sender. Alam mo, hayaan mo na lang si nanay. Syempre may pinagdadaanan din yan. Ganito siguro, magsikap ka na lang, sender, para sa sarili mo. Magtrabaho ka at ipakita mo kay nanay mo na kaya mong mabuhay kahit wala sila. Malay mo sa ibang araw ma-appreciate din yan ng nanay mo. Sa tingin ko, mahal ka ni mami mo, no? Wala namang nanay na hindi nagmamahal sa anak nila Kasi kung hindi ka mahal ng nanay mo, bakit pinalaki ka pa? Para namang pwedeng pigilan ng paglaki. Pray ka lang dahil lahat ng problema merong solusyon. Thank you, Faye. Maraming salamat. Galing kay Faye Abapo. Alright, good afternoon nga pala dyan. Pabida ko lang po, jowa ko si John Michael Esteban. Nag-work ngayon sa Puerto San Jose. Mahal kita, I love you. Ingat dyan sa work mo. Okay, that's coming from Sarah Jane. Okay, thank you, Sarah Jane. Tingnan natin yung mga ibang mensahe ng mga kabarangay natin dito. Pabidang payo ko lang po kay CJ. Huwag mo nang isumbat, no? Huwag mo nang isumbat sa mga magulang mo o sa nanay mo kung ano man yung hinanakit mo na meron ka sa kanya. Ang pangit kasi sa isang anak na parang susumbatan yung mga magulang. Sumbat ba na matatawag yun? Hindi. Kasi Paps yung sumbat kasi parang meron kang nagawa. Tinulong. May nagawa kang maganda sa isang tao. May tinulong ka. Oo. Tapos nung ikaw ang nangailangan, nung hindi ka natulungan, isusumbat mo yung itinulong mo noon. Yun ang sumbat, di ba? Oo, parang ipinapamukha mo na natulungan kita. Oo, yung parang gano'n. Anyways, manumbat kasi yung ginamit niya Sabi niya, pangit kasi sa isang anak ang manumbat na sa mga magulang. Yun na lang, paghugutan mo sa iyong sarili, no? At wag mong gawin sa magiging pamilya mo. Magsikap ka para sa sarili mo. Ipakita mo na kaya mong gumawa ng maayos at bumuo ng mabuting pamilya. Okay, Dong B, maraming salamat. Request daw ng pagsamo ni Arthur Neri. Sige, tingnan natin, hanapin natin yan. Papakinggan ko yan mamaya. Okay, tingnan natin. Meron pa dito. Check mo rin, Mama Donna, kung may pumapasok sa Facebook Live natin. Meron, Paps. Meron? Okay, sige, basahin mo muna yan. Pagbigyan natin. Galing kay Ian Jan Tamonan. Sabi niya, Mama Donna, Paparoni, shoutout yung mga pogi ng San Pedro, kay Jan Tato Bungo, and kay Jano Yusak, Reynald Kaabay, and to Marvin Burnik daw, kay Dingdong Dandoy. Wow, Dingdong Dandoy. And ang pogi na pamangkin na si Benji Saranggola from Jumong. Ay, kay Jumong. Okay. Okay. Ano mo si, Dingdong... Ano ito? Dingdong nuts. Di ba dingdong yun? Yung kinakain? Yung chichirya. Ano ba talaga yan? Chichirya o sitchirya? Hindi ko alam, Paps. Sa akin kasi yung pagkakalam ko, chichirya. Kahit ako noon bigkas ko doon, chichirya Oo. Pero merong ibang bigkas nila, sitchirya. Oo. Anyways, wag na nating pa-komplikahin pa ang buhay natin. Good afternoon, Papa Roni and Mama Dons. Payo ko lang po, siguro puntahan niya. Pwede niyang puntahan si mama niya. Tapos pwede niyang kausapin about sa kanyang hinanakit. Pwede naman, pero dapat nasa mahinahon siya na state. Hindi siya pwede yung parang pagalit pa. Kasi kung hindi, pag yung parehas kasi na mainit ang ulo, syempre magsasabi ka ng hinanakit mo, mainit ulo mo. Pag sinabihan mo yung magulang ng ganon, minsan yan, magagalit din yan Oo, hindi yan. Ang tendency nun, Paps, ang feeling niya sumasagot. Oo. So ngayon, magka-clash kayo ngayon, magbubungguan kayo. Pwede naman siguro sabihin mo lang, gusto mo lang sabihin, pero nasa mahinahon ka na na tawag dito, mahinahon ka na state. Kumbaga, kalmado ka, parang ganon. Sabi niya, pwede niyang puntahan si mama niya, kausapin niya, patungkol sa mga hinanakit niya. Kasi naman po, kung mananahimik lang siya, magtatanim lang siya ng sama ng loob sa mama niya, mahirap din yon. Maganda na rin yun na malaman yon
ng mga magulang niya, no? Yung nararamdaman niya. Yun lang po. Thank you. Okay, pabati na lang po sa mga taga True Care Dialysis. Oy! Hello po sa mga taga True Care Dialysis. Dito lang yan, di ba? Yes, Pops. Oh, kapitbahay natin. Hello po sa mga taga True Care Dialysis. Ingat po kayo dyan. Pagaling kayo, lalo na sa mga pasyente natin dyan. Alright? Dapat naman talaga, Mama Donna, hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob. Unang-una, hindi naman po ano yan, hindi naman tumutubo. Hindi na mumunga. Namumunga ng galit. Okay? Wag na magtanim ng sama ng loob. Mahirap din 'yon. Okay? Payo ko lang po, salamat sa pag-share. Ano to? Wag mo na lang sabihin. Salamat sa pag-share mo. Siguro ibig niya sabihin dito, wag mo na lang sabihin or wag mo na lang puntahan si mami mo o si nanay mo para maglabas ng sama ng loob at sabihin yung mga hinanakit. Ang gawin mo, mag-move on ka na lang. Magsumikap ka sa buhay. No? Ayan. Sapagkat baka meron ding problema si nanay mo. Kung ano man yon. Okay? Buddy ng City Nursery. Hello po sa mga taga City Nursery. Diyan ba sa City Nursery? Mama Donna, sabi niya, hindi pala yon. Hindi pala para sa iyo. Nakikinig po. Parating nakikinig ng magandang boses mo, Mama and Papa. Okay. Diyan ba sa City Nursery, nagbebenta ba sila ng mga ano dyan? Ng mga seedlings? Mga seedlings? Hindi ko alam, Paps Mm-hmm. Text mo nga ako, yung nag-text na to, nagbebenta ba kayo dyan? Gusto ko kasi ng mga yung mga eucalyptus. Ano ba yung mga plants na pang-ano ng mga lamok? Lamok? Diba? Meron. Alam Paps. ko eucalyptus eh. Ano pa bang iba? Hindi ko alam. Basta alam ko lang may plants Mga na ganun. citronella, ganun. Baka may binibenta kayo dyan Hindi naman ako manghihingi, bibili ako. Diyan yan sila sa may Paps, papasok ng PSU. Okay. Yan, dyan. Hello sa mga taga City Enron Nursery. Happy listening po mga kapuso. Kumusta kayo dyan? Sana'y okay na okay kayo. Okay, sabi ng isang kabarangay natin dito. Advice ko lang po para kay sender ganito. I-confront mo si nanay mo. Sabihin mo lahat. Ayoko sanang gamitin yung word na i-confront. Hindi ko masasuggest yung confront, CJ. Siguro kausapin mo lang, punta ka lang. Tapos kung pwede, tanungin mo kung Mami, ano na ba? Kalmado na ba kayo, 'di ba? Ganon. Kasi kung okay na ba siya? Kasi usually pag confront, parang negative yung dating. Yes. Ano yun parang mataas yung boses kagad. Diba? Mataas yung dating. Anyways, i-confront mo ang nanay mo. Sabihin mo lahat ng gusto mo, lahat ng gusto mong sabihin sa kanya. Karapatan mo 'yan. Dahil hindi mo naman naging choice na maging anak niya. Sabihin mo lahat ng sama ng loob mo para sa ikabubuti ng damdamin mo. Kasi, normal lang naman yan. Di ba? Dapat matanggap ng nanay natin yan Minsan kasi, ang dami rin nilang iniisip. So, minsan, baka napapawalang bahala na yung mga damdamin ng mga anak. So, hindi sila aware. Ganon na, nasasaktan na pala nila tayo. Ganon? Para naman na konsensya ako. Malimit kasi kami mag-away ng anak ko May time mo hindi kami nagpapansinan Hindi ko siya pinapansin, hindi niya rin ako pinapansin. Patigasan ng magtatay Diba? Okay, hindi pa sila aware or baka hindi siya aware na nasasaktan ka na niya. So akala niya, okay pa rin tayo. Naiintindihan ka namin, sender. Masakit naman talaga yan. Kaya wag mong itago. Kasi kapag itinago mo ng matagal yan, talagang magtatanim ka na ng sama ng loob. Pangit naman yun. After mo sabihin, yung mga dapat mong sabihin sa nanay mo, at kung wala pa rin siyang gagawin, siguro tanggapin mo na lang na talagang ganong klaseng ina siya. 'Di ba? At least, nailabas mo ang sama ng loob mo, at gagaan ang pakiramdam mo kahit papano. Yun lang, Paps. Rica Blanca. Thank you. Maraming salamat sa napakagandang pabidang advice. Anyways, oras po natin 1:48 dito sa ating programang Talk to Papa. Dire-diretso muna tayo. Kantahan muna tayo.
Si Moira De La Torre po ito, mga kapuso. Tama ba, Moira De La Torre? Yes, Paps. Version niya ng Torete. Ito lang po yan sa inyong Forever #1 radio station, Barangay FM. Forever. Isang bansa, isang barangay. Sabay-sabay po nating payuhan ang ating kabarangay na si CJ dito po sa Barangay FM 97.5 Forever. Ito po ang Talk to Papa. Ako pa rin po si Papa Ronnie. Siyempre, kasama pa rin po natin ang Queen of Parcels, Mama Donna. Say hi muna sa mga fans mo. Hello, fans. Saka sa mga nagdi-deliver sa'yo. Ay, si Kuya Henry. Si Papa Buloy pala. Oo, si Papa Buloy kanina. Okay, nasa isip ko, ikaw yung pinadala ang nag-order eh. Wala, baka bukas pa yung akin. Si Papa Buloy pala yun. Anyways. Nangihina na nga ako, walang nagdi-deliver. Charot. Si Mama Donna talaga kapag hindi nakakagastos, nanghihina. Alam mo, minsan nakakatulong din talaga yung pera sa depression eh. Yes. Kasi minsan kapag depressed ka and you feel so sad, sometimes you wanna go out and, do some shopping, di ba? Tsaka kapag may sakit ka. Kapag after mo mag-shopping, nawawala yung nawawala yung depression. Oo, pero isang araw lang depressed ka ulit. kasi wala ka ng pera. Para sa sender, alam ko ang nararamdaman mo, danas ko na yan, gawin mo, lumayo ka, magtrabaho ka, ipakita mo na kaya mo, malaki ka na, alam mo na at ang tama at mali, itagay mo na lang yan. Loko-loko. Okay, lagi raw nakikinig sa programa natin, sina Chris J and Gomi Guitar. Gumi Guitar. Nagigitara. Okay. Kala ko pangalan yung Gumi Guitar. Kay Chris J na nagigitara, nakikisabay sa tugtugin niyo, Paps. Thank you. Hello din daw kay Uncle Bebot na gumagawa ng kama. Uy. Sa mga kasamahan namin dyan, sa kina Kuya Omi, sa papa ko, June De Los Reyes, at sa mga taga San Jose Furniture Shop. Kumusta po kayo? Pa-play daw ng song na Binaliwala. Thank you. Maraming salamat, Bebs. Sa mga kinakasama. Kala ko kinakama. Hello po, magandang hapon. Shoutout na lang po sa mga taga City Enro, Tagbarungis naman. Sina Rowena, Kuya Darwin, Kuya Alan, Uncle Buddy, Xander, kay Nanay Elsa. Lagi daw nakikinig sa atin, Mama Donna, sa programa natin sa Talk to Papa. Kasama ko rin dito si, how do you pronounce this? Jamer, Joy Antonio, nakausap ang jowa. Okay. Request po ng song na Lagabog, Miss Kastakli. Sige, hanapin natin yan. Tsaka yung Water ni Tyla. Okay, galingin kay Leng. Thank you, Leng. Maraming salamat po. Patuloy pa rin po ang ating mga pabidang advice, ha. Text lang po kayo, 0950-738-1028. Pwede rin po kayo mag-iwan ng mensahe sa aking messenger, Papa Ronnie 975. At syempre, pwede po kayo mag-iwan ng mga pabidang advice, mga payo ninyo sa ating Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. I-like nyo rin po yung page natin. Follow us, Barangay FM 97.5 Palawan. Page ko, Papa Ronnie 975. Sa'yo, Mama Donna? Mama Donna 975. And of course, yung TikTok ko at Papa Ronnie 975. May mga guitar tutorial ako dyan. Paminsan-pinsan nakaka-post, minsan hindi. Pero I'll try. Kung may mga request kayo na gusto niyo, may mga tawag dito, meron kayong mga guitar lines na gusto ninyong matutunan. I-message niyo. Pwede ba yun, Mama Donna? Pwede yes, ba lang akong i-message sa TikTok? Pwede. Okay. I-follow niyo siya, mga kapuso, mga kabarangay. Papa Ronnie 975. Tapos pwede na kayo mag-message. Ayan, ng message request. niyo ako. Gusto niyo matutunan, ituturo ko doon. Ilalagay ko yung chords. Tapos makikita ninyo kung paano ko siya tutugtugin. O, di ba? Ganun lang kadali. Popost ko rin yan sa Facebook. Oy, yung natin pala, yung ating YouTube, Mama Donna. Yes, Paps. Mga kabarangay, may YouTube channel na po kami, Barangay FM 97.5 Palawan. Ayun. Subscribe kayo, ha? Yes. Para mapanood nyo yung tuloy-tuloy na program. Sa Facebook pwede rin eh. Actually, posted din. Nagpo-post din ako doon ng yung sa mga programa natin. Ini-edit ko na yon, wala nang mga song para dire-diretso. Like kunyari, dire-diretsong kulitan, dire-diretsong payuhan o pagpapayo, mga ganun ba? Dire-diretsong trip. Diba? Anyways, mga kapuso, alright? Mga pabidang advice natin, ha, mga payo natin para kay CJ. Oras natin sa barangay, 2:01.
2:16. Dito pa rin po tayo sa ating programa Talk to Papa. Ako pa rin po si Papa Ronnie. Siyempre, kasama pa rin po natin ang ating piloto ngayon, Mama Donna. May lisensya po yan sa pagkapiloto. Every 12 po ng gabi, lumilipad po to. Para mag-renew. Manananggal pala. Marami ka pa bang dyan? Oil. Di ba yung mga manananggal, yan? Bago hihiwalay yung kanilang katawan, papahiran muna nila ng langis. Ng langis. Meron ka pa ba langis dyan? Hindi langis yung akin, Paps. Ano? Ointment. Walang Jew! Okay, balikan po natin yung ating pinag-uusapan na problem po ni CJ. Kung kayo ba yun nasa kanyang kalagayan, paano nyo ba i-handle ito? Kakausapin nyo ba si mami ninyo? Sasabihin ninyo yung sama ng loob? Yung mga hinanakit? O hindi na? Or kikimkimin na lang? Itatago na lang? Di ba? Hello po, magandang hapon, Papa Ronnie. Payo ko lang po sa ating sender, kausapin niya po si nanay niya. Sabihin niya po lahat yung mga nais niyang sabihin para po gumaan ang kanyang pakiramdam. Siguro naman po papakinggan naman po siya. At siguro itanong mo din sa kanya, tanungin mo yung nanay mo, mahal ka pa ba niya? Tanungin mo bakit ganun ang trato sa'yo. I feel you, CJ. Napagdaanan ko yan. In a different way nga lang sa akin. CJ, hindi mo ba natanong ang sarili mo? Hindi kaya ampun ka lang? Pero wala naman kasing mga magulang na hindi pwedeng hindi nila mahal yung anak nila eh. Anak nila yan eh. Hindi naman siguro. Makikita mo naman yan kung kamukha ka o hindi eh. Okay. Pero siyempre hindi natin alam kasi meron talagang mga ganun na ampon pero actually nung lumaki na, kamukha na rin ng mga magulang nung nag-ampon sa kanya, di ba? Oo. Oh. May mga ganun. Oh. Basta ipag-pray mo na lang ang lahat na maging okay. Especially sa inyo ni nanay mo. At sana, ma-realize din ni nanay mo na masakit para sa'yo. No? Ang lahat, no, na makita niya na ganun na concern ka lang naman sa kanya. Okay, ipag-pray mo na lang bago mo kausapin para hindi magalit sa'yo. Yun lang po. Thank you, Tess. Galing kay Tess yan ng Manalo. Maraming salamat, Tess. Okay, sa ano ba natin? Facebook meron ba, Mama Donna? Wala Yun pa rin, Paps. Yun pa rin, wala pang pumapasok. Nabasa na natin. Okay, dito sa akin, tingnan natin. Check natin. Yun, hello kay Mami Shalom. Dito siya nag-message sa Papa Ronnie. Pusuan natin yan. Okay? Kailangan pinupusuan yan. Magandang hapon, Paps. Ang pangtaboy po ng lamok, Paps, tubig, sa baso lang, at suka lang yan. Ha? Ganon? Hindi ko alam yun, ha? Sa baso daw, 3/4 na tubig, tapos 1/4 na suka paghaluin. Tapos takpan ang ibabaw ng baso ng cellophane. Talian ng lastiko, butasan ng cellophane sa ibabaw ng 4 na butas. Ba? Paglagay sa sala o sa kwarto o kusina. Halimbawa, susubukan ko to mamaya, Mama Donna. Promise, kasi maraming lamok lalo na sa dirty kitchen namin eh. Try mo, Paps. Pag naglalaba ako, tsaka nagluluto ako, tsaka nagpa-plancha ako. Nilalamok ako eh. Oh. Tapos makikita mo yung lamok may hawak na chicharon, no? Sumasaw-saw. Sumasaw-saw naman. Walang iya. Yan, Mami Shalom. Ginawang sausawan ng lamok yung Sarap daw kasi suka. Tapos nagalit pa ako. Bakit walang sili to? Hindi man manghang to, Paps. Okay. Sabi niya, try mo. Okay? Effective sa amin eh. Pag medyo malamok pa rin, dagdagan mo ang baso. Okay. Sige. Thank you, Mami Shalom. Maraming salamat. Nabigyan mo ako ng idea. Okay, pag-usapan pa rin natin ito, mga tawag dito, mga pabidang advice ng mga kabarangay po natin. I think much better na mag-usap po sila ni nanay. No? Sana in a good way. Ang magulang kasi, still magulang yan. No? At priceless. Yung sakripisyo niya na 9 months, di ba? The greatest gift. Yung sakripisyo na 9 months ka pa lang na sa kanyang sinapupunan. Nagsasakripisyo na siya. Wala tayong right na sumbatan ng ating mga magulang. Maaari tayong magtampo.
Yes. Maaari tayong magtampo at syempre may rason yon in a good way. Ma'am si Jel. Okay, thank you Ma'am si Jel. Get well soon daw to my bebs. See ya dear. Wow. Sweet naman. Okay, thank you. Maraming salamat. Oras natin 2:21 dito sa ating programa Talk to Papa. Kantahan muna tayo mga kapuso. Dito pa rin po sa ating programa Talk to Papa. Ako po si Papa Ronnie. Kasama pa rin natin si Mama Donna. Text lang po ng mga pabidang advice natin 0950-738-1028. Messenger ko Papa Ronnie 975. At syempre pwede po kayo mag-iwan ng mga mensahe sa ating Facebook Live. Red Horse Beer. Lakas ng tama, pero di wasak. Alaksan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Diatabs. Basta diarrhea, sulit sa bilis. Ang Diatabs. 750 SRP lang. Barangay FM 97.5 Forever 229 ang ating oras. Siyempre pinag-uusapan pa rin po natin yung problem ng kabarangay po natin na si CJ. Sabi ng isang kabarangay po natin ng isang kapuso po natin, sabi niya dito, para sa akin pwede niya pong puntahan si mami niya, no? At kung ako yan, pupuntahan ko, kakausapin ko at itatanong kung ano ba yung mga dapat na gusto niyang itanong para malaman niya kung ano ba ang dapat niyang malaman. Kasi baka kaya ka lang, inadapt ka lang. Ganun. Or baka naman anak siya ng tatay niya sa labas. Kaya laging mainit ang dugo sa kanya. Ay, pwede yun, Mama Donna. May mga cases na gano'n. Yes, Pops, possible. Tapos Oo. hindi alam nung bata. Oo, hindi lang alam nung bata na siya pala, yes, tunay siya na anak. Yung nga lang po, anak siya ng tatay sa iba. Mm-mm. Tapos, syempre, dinala doon sa bahay, pinalaki. May alam akong ganyan, Mama Donna. Kahit ako dati, nagtatanong ako, ba't ganito kaya ang trato niya kay ganyan? Mm-mm. Pero may mag-utol yun sila. Pero hindi namin alam na yung pala sila ay half-brothers lang. May mga ganun eh. Oo, kaya pala ganun yung treatment. Kaya pala iba yung treatment ng babae. Nung nanay doon sa isa. Mm-mm. Then huli ko na nalaman nung may isip na ako na ay kaya pala. Siya pala ay inuwi lang ni tatay doon sa bahay. Pwede rin ganun. Anak sa labas na pinapasok. Baka kasi anak siya ng tatay niya sa labas. Pero wag kang magtatanim ng galit sa nanay mo. At wag mo ring kalilimutang humingi ng sorry kahit wala kang kasalanan. Mabuting anak. Tama. Dapat talaga ganun. Anyways, text na po ng mga pabidang advice natin. Iwan lang kayo ng mga mensahe. Papa Ronnie 975. Number natin 0950-738-1028. Messenger ko naman po, Papa Ronnie 975. Facebook Live, Barangay FM 97.5 Palawan. Follow nyo rin po yung mga namin, mga fan page namin. At Papa Ronnie 975 and at Mama Donna 975. And subscribe po kayo sa YouTube channel natin. Search lang nila, Mama Donna, no? Barangay FM 97.5 Palawan. Yes, Paps. Alright, nandyan yan, lalabas yan. Subscribe kayo kung ano-ano yung mga mapapanood nyo. Si Mama Donna, may mga sayaw ka ba doon, Mama Donna? May ipapakita ako. Ano ba may papakita? Grabe, na-excite yung mga boys. Anyways, mga kabarangay, oras natin alas 2:32. Barangay FM 97.5 Forever 250, 10 minuto po bago mag-alas 3 ng hapon. Dito po sa ating programa Talk to Papa. Ako pa rin po si Papa Ronnie. Siyempre, babasahin na lamang po natin yung mga naiwan ng mga mensahe dito sa ating text line, sa aking messenger at sa Facebook Live natin. By the way, binabati muna natin dyan, si Mami Shalom ulit at saka yung anak niya nandun daw sa Kubo. Nasa work from home. Ang sarap talaga mag-work from home, Mama Donna? How I wish. Pero alam mo ko kung tatanungin, mas gusto ko pa rin na pumupunta sa work. Kasi nakakaalis ako ng bahay. Yun pala yun. Joke lang, ma. Okay, hello sa inyo dyan, Mami Shaloman, ang anak mo. Alright, good afternoon din daw. Pabati ni Crystal. Okay, good afternoon din sa inyo dyan. Maraming salamat.
Sabi dito ng kabarangay natin, para kay CJ, wag niya na lang pong kausapin si mami niya. Hayaan niya na lang po. Magsikap na lang po siya sa buhay dahil may tamang panahon naman din dyan sa kanila ng nanay niya. Sa ngayon, parehas po silang may problema. Alam mo CJ, walang anak na hindi tayo mahal. Or walang nanay siguro, walang magulang na hindi tayo mahal. Gagawin nila ang lahat, 'di ba? Okay. Sana intindihin mo na lang si nanay mo. Walang pinipili ang nanay sa mga anak. Ha? Ano to? Pantay-pantay. Lagyan mo kasi ng A. Kasi panty-panty, oh. Panty-panty ang tingin sa mga anak. Kaya napahinto ako sa pagbasa Okay, pantay-pantay ang tingin sa mga anak ng mga magulang. May pinagdadaanan lang yan. Kaya wag mong sanang isipin na hindi ka mahal ni nanay mo. Yun lang po. Pabati na lang dito sa bahay si na Ate Arlene, si Abigail, Pitpit, and Dungol, si Apyang, na Bungol. Request daw ng, ano to? Wait ni Inay? Ano yon? Galing kay Cyrus. Alam mo ba yung kanta na yon, Mama Donna? Hindi kaya awit ni Inay. Baka awit ni Inay nga. Okay. Kasi wait W-A-I-T. Siguro may Dixclesia to si ano. Okay. Ang dami nito Hindi po coastal seedling. Halimbawa, tabigi, pututan kahoy. Sa tabing dagat. Ano yun? Okay, request daw sa opisina sa 3rd floor, City Hall, kay Ma'am Zarina. Okay, thank you. Zarina C. Arellano. Okay? Kung tag-ulan, pwede na. Tag-init pa ngayong love affair with nature. Okay, sige. Siguro yung sabi ko kanina nabibili. Okay, pag tag-ulan na raw. Okay, araw-araw ba kayo nagdidilig dyan? Pabati na lang po si Yang, galing kay Buddy. At si mama mo. Okay, patugtog po ng baby ko. Okay, sige. Thank you. Para sa sender, palipasin niya muna po ang galit ng mama niya bago niya sabihin ang lahat-lahat ng sama ng loob niya. Kausapin niya po ng mahinahon. Thank you. Okay, bati lang po. Sina Ash ng Aborlan. Okay, galing yan kay Lynn. Thank you, Lynn. Hello po sa mga taga-Aborlan. Ito si Mama Donna, biyahero to When was the last time na nasa Aborlan ka, Mama Donna? Ano pa, Paps? Nadaanan lang. Nadaanan Pero last lang. year pa yun Last year. Kasi nung pumunta kaming Nara, yun na yun. Yung ba yun? Yung dalawa kayo ni Buloy? Yes. Okay. Shout out sa school. Okay. Pabati sa aking best na si Marlene. Request daw ng huli. Tama ba yun? Sneezecastacly. Okay, Marilyn, taga-Tagboros at ang aking minamahal na jowa na si Jumaila. Mag-iingat ka palagi dyan. Gandang hapon po. Para sa sender, may karapatan ka rin na mag-open sa mother mo kung gusto mong sabihin, kung ano man yung gusto mong sabihin. Pero syempre, dapat una, kumustahin mo muna siya. 'Di ba? Yung makita mo na okay siya bago mo siya kausapin. No? Makiusap ka rin na pwede ba nanay na mag-usap tayong dalawa at dahan-dahan mo lang sabihin sa kanya na ganito. Nanay, pasensya na po kung meron man ako nasabi sa inyo na hindi nyo gusto pero nasasaktan din po ako sa ipinapakita mo po sa akin. Masama po ang loob ko at nararamdaman mo na sabihin mo na nararamdaman mo na binabaliwala ka niya. Kailangan mo pa ring magpakumbaba, no? Sa nanay mo. Na nakikita ng nanay mo na ikaw ang anak na marunong rumispeto sa nanay. Siguro, alam ko, marunong din tumanggap ng mali ang nanay mo sa'yo. Lambing pa rin. Lambing pa rin ang kailangan ng nanay mo na makikita niya na hindi ka lumalaban sa kanya. Marirealize niya rin yan. Yung mga masasakit na pinaparamdam niya sa'yo. Huwag ka lang mawawala ng pag-asa, sender. Okay? Magkakaayos din kayo ni nanay mo. Pray ka lang kay Lord. Sender, kung para sa akin,
respeto pa rin sa mga magulang. At ganun din sa mga anak. At pagmamahal sa magulang, gawin mo. Walang masama sa pagpapakumbaba sa magulang. Agree ako dyan, Mama Donna. Kung magpapakumbaba ka, wala namang mawawala sa'yo. Yes. Diba? Kung lulunukin mo yung pride mo, hindi ka naman mabubulunan. hindi ka naman mabibilaok, mabubulunan. Oh. Thank you, Joby. Maraming salamat. Lagi nakikinig ng Talk to Papa to si Joby. Okay, meron pa dito. Masasabi ko lang po, ipagdasal niya lang po si mama niya. Dahil ang Panginoon po ang tunay na nag-aayos ng relasyon ng family. Lagi po kami nakikinig sa programa ninyo. Thank you. Hello, Teresa. Velie, tama ba? Okay, sana nabasa ko ng tama Okay, meron pa ba tayo dyan, Mama Dons? Wala na, Paps. Wala na. Ako masasabi ko na lang sa'yo, CJ, ganito. Sa akin, okay lang naman eh. You have to talk to your mom. Sabihin mo, pero in a nice way, sa mahinahon, pakita mo pa rin sa kanya na nagpapakumbaba ka. Ngayon, sa tingin ko naman, mahal ka naman ng nanay mo, baka may pinagdadaan lang si mami. 'Di ba? And much better din siguro na wag ka munang tumira doon. Kung meron ka namang matitirhan, tumira ka muna sa mga kapatid mo. Then focus ka muna sa life mo. Magtrabaho ka din kung kaya ba naman, 'di ba? And sa tingin ko naman matatauhan din yan si mami mo pagdating ng panahon. Marirealize niya na ay ganun pala yung pinaparamdam ko sa anak ko. Baka siya pa mismo ang lumapit at kumausap sa iyo. Mama Donna, para sa iyo. Para sa akin, Paps, siguro yung sinasabi niya kanina, yung tanong niya na kung pupuntahan niya ba yung mama niya para sabihin, para mag-rant, parang gano'n. Siguro wag niya nang gawin. Okay. Kasi mas maganda rin na yung mama niya na lang mismo yung makadiscover. Alam mo yun, yung parang, makarealize na mali yung ginawa niya sa anak niya. Kasi mas masakit yun eh. Oo, di ba may mga kapatid naman siya? So kung kailangan mo lang mag-release ng sama ng loob, yes, pwede mo naman ikwento sa mga kapatid mo yan eh. At least, may napagsabihan ka, di ba? Hindi yung kinikimkim mo na ikaw lang. Kasi nakakapraning yon yung wala ka mapagsabihan, Mama Donna, di ba? Oo. Kaya nga meron tayong mga kapatid, may mga pinsan, may mga Kaibigan. kaibigan na they're there, di ba? To listen sa atin, sa mga sama ng loob, sa mga hinanakit. Yan. Okay? So maraming salamat sa iyo, CJ. Maraming salamat din po sa mga kapuso natin nagbigay ng pabidang advice. Ako po si Papa Ronnie, magpapaalam na, nagsasabing hasta la bye-bye, kabarangay. Susunod na si Mama Donna para sa 3 Play.